May interview kasi si Senator Amy Marcos tungkol sa PIDEA leaks at iba pang mga bagay. Tatawa ako nung sinabi niya, nagtatampo raw ang buong Mindanao kay PBBM. Nagtatampo raw ang buong Mindanao. Really? Grabe siya! Nagtatampo. Buong Mindanao, guys! kahit saan daw siya pumunta sa Mindanao, nagtatampo daw ang Mindanao kay PBBM. Really? Parang hindi ako makapaniwala doon. Anyway, maikli lang naman tong video, 10 minutes. Siyempre, hindi natin palalampasin ito nang walang shoutout sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede na may magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Kung kayo po kung kayo po. Anyway, kung gusto niyo pong gamitin, yun ang gusto ko sabihin eh. Kung gusto niyo pong gamitin ng Sendwave, gawin niyo lang, i-download niyo ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo yung bank account details niyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup, sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit niyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, makakuha kayo na karagdagan $20 free credit! Kaya gamitin lang si Sendwave for all of your remittance needs. Pero as usual, magre-react tayo sa video. So kung gusto niyo pong mapanood ng buo, punta po kayo sa YouTube channel ng Net25. Nandun po yung buo kay ASPN. Pero dito sa akin, dahil reacta natin ng live. So expect nyo medyo puputol-putulin ko yung mga kwento-kwento. Okay? Kundi si Senator Amy Marcos. Good morning po, Senator. Hello, good morning. Good morning again. A beautiful hot Wednesday. Ang laga naman, hot kung hot. Ano ba yan? Yes, lahat ng mga issues rin. Oo. Okay, ito, Senator Amy. May issue. Ay, ito na. Talagang gusto ko tanungin kung busy ka ba kahapon. Bakit hindi ka yata nakasilip man lang dun sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order ni Senator Bato de la Rosa dahil mainit yung issue na kanilang tinatalakay. Oo nga, totoo. Talagang hindi ako nakakapunta. Pilit kong hinahabol yung kanilang hearing. Kaya lang, ang problema, may sariling hearing ako tungkol sa mga OFW natin sa Iraq, kung ano na ang sitwasyon nila, tapos yung ating mga OFW rin, ang mga seaman, ang mga sailors, kasi wala silang proteksyon, at yung malayang lolas na comfort women na hanggang ngayon di pa binibigyan ng tulong. So, busy-busy yan, di na ako nakahabol. Ikalawa, ang problema, wala akong masyadong alam noong 2012 dahil nasa probinsya ako, gobernador ako eh. Kaya baka wala rin akong maitulong. Nakita ko lang yung post ni Maharlika, pinadala sa akin, at eto nga, na-leak itong PDEA document na sinasabi. So, nakikinig lang ako, at yun nga, nakakalungkot eh, kasi si Maharlika, original na loyalist yan, kaya ay nakakalugmok talaga na galit siya. Okay. So, Nalungkot ka na dahil galit si Maharlika? Si Maharlo. Hindi ka nalulungkot dahil kapatid mo yung binibira? Hindi ka talaga sana mas ma-appreciate ko pa kung nakakalungkot nga kasi syempre kapatid ko yung binibira nila. 'Di ba? Ngayon lang kami nakabalik sa poder ng kapangyarihan. Nandito kami para magsilbi sa taong bayan at the same time, happy consequence is linisin ang pangalan ng pamilya ko. Pero bakit gano'n? Maiintindihan ako kung gano'n yung statement niya eh. Pero nalulungkot siya dahil daw nagagalit si Maharlika. Bakit? Kapamilya niyo si Maharlika? Kapamilya niyo? Tight kayo? Tight kayo ni Marloka? Kaya ka iniiwan ng mga loyalista eh. Ang weird, no? Ang weird. Sobrang, nung pinapahinggan ko pa lang ito kanina, sabi ko, inisip ko talaga, sobrang weird naman nung sinabi na yun ni Senator Amy.
Bakit gano'n? Bakit bakit nalulungkot siya dahil nagagalit daw si Marloca? Loyalist pa naman daw. Hello, ang dami-daming ibang loyalista diyan. Hindi lang siya. Na hanggang ngayon hindi kayo iniiwanan na pamilya. At ang suporta sa inyo buong-buo. Ako nga medyo medyo moderate loyalist pa ako eh. Kasi tapos na yung suporta ko sa kanilang mga anak. Hanggang dun lang ako. Eh may iba diyang mga loyalist hanggang sa apo. Hanggang sa kaapu-apuhan pa. Gusto nila. Marcos lang, wala na. Hindi naman natapos kay Maharlika ang linya ng mga loyalista. Nalulungkot ka dahil dun? Hindi ka nalulungkot dahil binibira yung kapatid mo? Eto na lang let's say let's say hindi na talaga sila close ni PBBM. Sabihin natin gano'n, let's play the devil's advocate. Kung di na sila close, at least malungkot man lang siya dahil yung pangalan nila paulit-ulit na sinasama sa kontrobersya kahit hindi totoo. Di ba? Doon na lang Doon na lang. Nalulungkot siya dahil nagagalit daw si Marley. Anak ka ng tipaklong. Really? Sa dinami-dami na ikakalungkot mo, yun lang talaga. Napakawalang kwenta pa. Nakakadiri. Pinagtitripa na yung tatay mo ni Digong, hindi ka pa rin tumitigil no? Kadiri ka. Pamilya ka pa naman. Kami okay lang I mean kami, let's say yung mga tao sa labas ng pamilya nyo, tumalikod sa inyo, okay lang yun. Tulad ni Maharlika, tinalikuran kayo. Okay lang yun kasi hindi naman kayo pamilya. Hindi naman kayo magkapatid. Hindi naman kayo magkamag-anak. Okay lang yun. Tapos doon ka malulungkot. My God. Alam mo yung 16 million na kadalasang bumoboto sa mga Marcoses, yung mga hardcore loyalist, yung 15 to 16 million na laging bumoboto sa mga Marcoses kapag may national elections. Malamang sa malamang, para kay Senator Amy, significantly lower ang makukuha niyang boto sa Marcos loyalist. Siguro sa 16 million, wala pang 5 million na makukuha niyang boto sa mga loyalist. Malamang sa malamang. Kaaganto niya. Yung passive, dati medyo out pa siya sa pagkampi niya kay Digong ngayon hindi na masyado. Ano na lang siya, medyo tawag dito, moderate. Parang pari-parinig lang na kumakampi sa mga Duterte. Malamang nakatikim ng salita to Bagay, binira nga siya ni Basti Pero parang tinawag yata siyang mangga ni Sara Mangga daw siya Manggagamit. Malamang sa malamang. Ako, ina-assume ko lang. Hindi ko alam kung si Senator Amy yun, pero I'm thinking baka si Senator Amy yun. Inisip ko lang naman. Tuloy natin. So Senator Amy, ito kasi ako rin nagulat kasi si Senator Bato siya po ang nangunguna dito sa investigasyon na ito. Did you have any idea na he was going to call an investigation regarding this? Kasi sangkot rin po yung pangalan po ng inyong kapatid na nakaupo ngayong presidente. Nagbusina po ba siya sa inyo? At ano po yung naging reaction po? Hindi naman nagbusina kasi alam ko naman nakapending na yon. Meron talagang mga resolusyon na imbestigahan yan. Alam ko naman si Senator Bato gagawin niya ng tama. So, andyan. Hindi naman siya nagbusina pero yun nga, alam ko naka-schedule siya at bilang magiting at mahusay na pulis at Chief PNP, alam ko naman maayos ang gagawin. At sang-ayon ako doon kay Senator Cheese na wag nang haluan ng kung ano-anong implikasyon, aligasyon, akusasyon na politikal. Kasi sa hunot-dulo nito, iisa lang naman ang ating dapat suriin sa Senado, was the document authentic or not? Yun lang naman yun. Sa pakiwari ni Bato, nagpahiwatig siya, authentic naman daw. So yun lang talaga ang dapat pagsimula ng investigasyon. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ako nakapunti. Nakita ko lang yung maanghang na pananalita ni Apo Morales.
No comment ka doon? No comment ka rin? So, naniniwala rin kaya si Senator Amy na authentic yung document? I mean, again, mga Kojero, it's a serious question. It's a question I've been thinking about since pumutok tong issue na to. That's one question. Pangalawa, ito, binention ni Kenneth. Apo Morales? Apo? Apo? Kuya mo? Tatay mo? Diyos mo? Apo? May nag-send sa akin ito. Ayan, 2 kaso magkasunod na araw arestado si Morales. March 2, 2023. March 3, 2023. Magkasunod na araw ka, inaresto siya. Nakita niyo ba? Tingnan niyo sa Facebook page ko. Doon. Yan ba? Tatawagin mong apo? Tipaklong. My goodness. So malamang naniniwala siyang authentic to kahit peke. Or malamang yun ang gusto niyang sinusundan lang niya yung train of thought kasi doon siya nakaalyado. So ba siya ngayon? Nationalista ba siya hanggang ngayon? Parang nationalista party pa rin yata to si Senator Amy. Oh, lipat ka na. Alis ka na nationalista. Alis ka na, John. Mawiwirduhan ka. Alam niyo ang weird nun. Sa totoo lang. Kapag di ba, binubuo ulit yung unit team pero walang HNP. Binubuo ulit eh. Andiyan na yung lakas CMD, nakaposisyon na. Tapos malamang sa malamang susunod si NPC. Tapos si NP, si Nationalista Party. Malamang susunod yan. So kung nasa Nationalista Party pa din si Senator Amy, parang ang weird. Naandun siya sa senatorial slate ng unit team. Unit team version 2.0. Parang weird nun, guys. Parang hindi ko... Ano lang ya. Ang weird nun, guys. Naniniwala ka? Or sasakyan mo yung kwento na addict ang kapatid mo? Alam niyo, mga Kojero, may mga kapamilya din naman ako. Meron akong mga kamag-anak. Di ko pala kapamilya. May mga kamag-anak. At mga pamilya ng mga kaibigan ko. Kung saan, tawag dito, meron silang mga family members na nalulong. May mga nalulong sa masamang bisyo. Mga Kojero, pag tinawag mong addict yung anak nila o kamag-anak nila, makikipag-away sila sa'yo. Hindi addict yan. Ganyan. Ganun, ang reaction. Tawagin mo addict yung pamangkin ko, anak ko, ganyan. Ay, away yun. Kahit totoo. Kahit totoong addict. Makikipag-away. Diba? Kasi kapamilya mo eh. Pagtatanggol mo yung pamilya mo. Diba? At any rate, kahit hindi kayo magkasundo, at the end of the day, kayo yung magkadugo. May nag-rhyme yun ah. Kahit di mo siya kasundo, kayo pa rin ang magkadugo. Ganun yun. Pag tinawag yung kamag-anak mong adik, o kapatid mo, o pinsan mo, o pamangkin mo, kahit sino pa yan, kahit kapag tinawag na adik ng isang tao na hindi naman related sa inyo, na wala, minsan nga kahit magkakamag-anak nagsusuntukan pa sa mga reunion pag nagkaaganyan eh. Diba? Nagkakaaway pa, nagsusuntukan pa sa mga reunion. Oh. Tapos ikaw, Senator Amy, wala kang gagawin? Hindi ka man lang magre-react na, what the hell? Ba't yung tinatawag na adik ang kapatid ko? Hindi adik yan. Sa buong buhay niya, kasama ko yan. Hindi naging adik yan. Diba? Yun magiging normal na reaction mo eh. Kahit, let's say, kahit totoo, let's play the devil's advocate. Let's say, kahit totoo yun, na naging addict nga, si PBBM, or addict siya hanggang ngayon, hindi ka magsasalita ng ganito. Tuloy natin. So actually, ito yung
ang pinagmulan nito, pati is yung Alitagtag Batangas na siya Bohol Oo, eh. yeah. Na almost like parang 9.6 billion yata na halaga, Dapat. if I'm not mistaken. Di ba? May mga Hindi, yate-yate kaya pa. nga nakakaduda kasi nga nakakatawa, nag-umpisa sa 13 billion, biggest drug haul. Yes, daw. Ang tinatanong ng ating mga mambabatas, bakit naging 9? Bisa napunta yung 4. Oo. Basta parang magulo yung reporting. Kung minsan ganyan naman talaga, pero gusto nila ng paliwanag. Yes. So ngayon, sumesentro ang usapin nga kung paanong of course para ang presumption may dumukot nung naturang nawawalang dokumento ng PIDEA. Kanina hindi ko meron kaming pinatugtog manang na Aimee na bahagi nung hearing kahapon na sinasabi nitong former PIDEA agent na si Jonathan Morales. Talagang yung records keeping nila that after having filed the report, Nandun lang. basta nandun daw sa PIDEA office because he was, I think, dismissed, no? For some reason, wala na siya sa PIDEA. Meron lang silang compilation ng mga folder doon na you would really get the impression, ganong klase ang records keeping Kaya ng nga, PIDEA. kaya nga ako nagtataka. Kung nakakabot sana ako, tatanong ko, ano ba yun? Kasi nag-umpisa sila sa Daemon system, na computerized din. At noong 2014, ipinalit ito doon sa Formis system. So, ibig sabihin, papalit-palit sila ng system kasi diskumpiyado sila. No. Yun nga, mukhang... Wait. Wait. Masyado namang presumptuous 'yun, Senator Amy, sa totoong buhay. Masyado namang presumptuous yung sinabi mong 'yun. Daemon, D-A-E, Daemon, D-A-E, D-A-E. Daemon system, D-A-E, Daemon. Parang yun parang DOS-based system yata yung Daemon if I'm not mistaken. Or parang 3.1 pa, Windows 3.1. Mababang level yun ng system, IT system. For records keeping. Mababa lang yung Daemon, D-A-E. D-A-E. Daemon. So, lang yun. Mababang system yun kasi. Mababang system yun. Luma na yun. Sobrang luma na nun. 2010 pa yata yun. 2011. Sobrang luma na nun. Sobrang luma. Tsaka hindi siya reliable. And hindi rin siya na-integrate sa ibang systems. Hindi siya na ikakabit kumbaga sa mga ibang sistema. Ngayon, naalala ko, mga Ngayon, naalala ko, nung panahon ni Panot, siguro mga 2015, sometime in 2014, 2015, pa sila, nasa proseso sila ng pag-update ng system. Tapos yung pag-update na yan, mga kotsero, yung pag-update na yan, i-integrate na yan sa buong isang mainframe, sa isang system lang ng buong gobyerno. So, halimbawa, si NBI, nakakabit yung records niya kay PNP. Si PNP, nakakabit yung records niya kay PIDEA. Si PIDEA, nakakabit yung records niya kay DOJ. Yung kabit-kabit na yung lahat para isang sistema lang ang tinitignan ng buong gobyerno. Yun yung project noon. Kaya nagkaroon ng pagbabago ng system. From Daemon to Formis. Hindi ibig sabihin na porke nagpalit ng system, ibig sabihin questionable yung records. No. No, it's not. Masyado namang presumptuous si Senator Amy doon sa pagkakasabi niya na yon. Dahil nag-update ng system, dahil hindi reliable yung records. No. Kasi ang ilalagay lang din doon sa Formis is the same records from Daemon. Iisa lang. Baka nga manual pa yun Manual encoding pa lahat yun Kasi magkaibang system yun Baka manual encoding pa yun. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Yun yung Senator Amy naman. Dilagyan mo na naman ng bagong layer ng intriga to. So mga kotsero, kung nag-upgrade ng system at nag-manual encoding, dapat doon lalabas yung papeles ni PIDEA, ni PBBM. Kasi lahat yun Lahat yun.
I-encode mo lahat ng record, maski yung luma. Pero syempre lalagyan mo lang 'yun ng ano ng time frame. Yung mga old cases, hindi na yun masyado. Yung may time frame ka lang, siguro mga last 10 years, last 15 years. Ayun, ganun lang. I-encode mo 'yun. Isa. So makikita doon yung pre-operation report tsaka kung ano namang pinagsusulat ni Morales kung totoo na nasa loob. Pero yun nga mga kotsero, ang drama kasi nila, hinugot. Hinugot. Hugot daw, hugot. Paano mo huhugutin ang bagay na hindi nag-e-exist? Ni hindi nga sila sigurado kung kailan isinulat yung papel. Ang basis lang ng pagsusulat nila ay yung date na nakasulat doon, which is March 11, 2012. Which is, mga kakotsero, it's not even reliable. Ngayon, bigyan nyo ako ng form. Bigyan nyo ako ng form ng PIDEA. Papaltan ko ng date yan, yung March 11, 2012 na yan. Pwede kong paltan ng date yan. Ngayon lang. Ngayon lang. Ngayon. Itong oras na to, kaya kong paltan ng date yan. Paano nyo sasabihin hinugot? It should exist first within, sa loob mismo ng PIDEA. Kailangan muna mag-exist yan sa loob ng PIDEA para siya hugutin. But that's the problem. Ang claim ni Morales, iniwan niya sa PIDEA, but did he really leave anything in PIDEA? May iniwan ba talaga siya? Bakit wala nag-receive? Tapos ang gagawin yung ebidensya sa amin ng authenticity, 2-hole punch? Ilan nyo kami? Kabubuhan yun. Dati. So gusto ko marinig sana sa PIDEA, ano ba sistema ninyo? Ano bang procedure dyan? Inuuwi yung papel ng iba't ibang informant, ng iba't ibang intel agents. Pagkatapos, nakakalat din yung daemon and formis na pa-iba-ibang sistema. Medyo mukhang magulo yung record keeping. Kaya Ikaw lang magulo, Senator Amy. Amy gulo. Amy consumption. Amy problema. Siya lang magulo actually. Alam nyo mga kotsero, kung totoo din na mayroon talagang witness na nagpunta sa PIDEA at ini-interview ni Morales, bakit wala yung kopya ng kanyang sworn statement sa legal office? At bakit hindi tinatanong yun ni Bato? Senator Bato, baka gusto mo itanong yun. Pwede rin kasi, let's say, siya ay nagpunta sa nag-deposition, wala ba kayong logbook noong 2012? Tinatapon niyo ba ang mga logbook nyo ng mga witness na bumibisita sa inyo? Wala kayong logbook? Pipirma dun yung witness? Itong date, pipirma siya? May pirma niya? Siya raw ang gumawa, siya raw ang nag-type ng sinumpaang salaysay. Siya raw ang nagdala sa legal office para ma-notarize. O nasaan yung notarized copy? 3 kopya yun. Bakit hindi nyo ilabas? Bakit hindi nyo ipasubpoena duces tecum yung papeles sa legal office ng PIDEA? Magkaalaman. Lahat ng mga dokumento na dinotarize ng date na March 10 and March 11, 2012. Sama mo na yung 9. March 9, 10, 11, 12. Lahat ng dokumento na ninotarize noon ng legal division ng PIDEA. Labas nyo. Magkaalaman. Baka maalala bigla ni Morales. Yung pangalan nung Naniniwala si Senator Amy sa salita ng sinungaling. Sabagay, nabola ka nga ni Digong so naniniwala ka talaga sa sinungaling. si Senator Bato naniniwala na totoo, authentic daw yung dokumento, pero kailangan tignan natin ng maigi, baka talagang may mga loopholes. Kasi dapat hindi tayo mauwi sa politika. Walang loophole, may punch holes. Kundi talagang in aid of legislation na improve naman natin ng konti itong mga leaks na to. Alam naman natin ang drug trade, kabigat-bigat at talagang malaki ang pera. May nag-comment dito, sabi, kinuha yung pre-operations report pero hindi kinuha yung mga picture. Tama. It makes sense, di ba? Yun lang magpapatunay ng claim mo eh. Hinugot mo yung pre-op report pero hindi mo hinugot yung mga picture. Ang bobo naman nun. Bobo nung humugot.
Hindi ka mahusay. Tuloy natin. usapan. So Senator, ito na ba yung huli na itong hearing na ito? Would you know, are you privy to any information po na ipapatuloy pa ba ni Senator Bato ito? Or inilihis na, kasi nga, pati po yung artista po, si Maricel Soriano, ay nasangkot rin po dito, no? At aside from your brother, the president nga. So ito na ba, nag-appear na po si Maricel Soriano, she denied, sinabi niya wala siyang kinalaman po dyan sa dokumento yan, ngayon nga lang daw niya yan nakita. So ito na ba yung huli? Or ipupursu pa rin po ba ng Senado? Hindi ba waste of time rin po ang ginagawa Yes, it's a ng waste of Senado? time. Ang narinig ko, kasi nga wala ako doon, ang narinig ko, sabi ni Senator Bato, May 30 pa. May So, 30. tuloy-tuloy pa rin dapat. Sabi niya, May 30, tutuloy pa rin daw niya. At may mga iba pa yata siyang pinatawag na testigo na nabanggit ang pangalan. At eto nga, ang pagkaintindi ko, itutuloy pa to sa katapusan. So post facto, so sinasabi nga nila, pinaninindigan nila authentic yung naturang leaked documents. And narito na po tayo sa punto, hindi naman natin po mapagkakaila, na yung mga naturang dokumento na yon ay ginagamit ngayon para lumalim pa, mas lalo pag lumalim yung hidwaan po ng dalawang kampo, hindi po ba? So and then, hindi din natin mapagkakaila, di ba? Si President Bongbong, ang taas ng trust and approval ratings, but then again, ang laki pa rin, ang lawak pa rin ng suporta ng mga Dutertes, lalo na po si VP Sara. At hindi naman po natin din mapagkakaila, we cannot sweep it under the rug, na talagang eto na naman ay ginagamit na naman ditong issue na to. Of course, ang inaano, si Bato, being chair ng committee na yon, bahagi ng investigasyon ng ICC, vis-a-vis itong ang pinanghahawakan naman nilang leverage na drug use in 2012. What do you make of that, Senator? Well, talagang nalulungkot ako kasi palala ng palala ang hidwaan. Aminin natin, talagang manghang na ang mga salita at hindi na maganda ang mga akusasyon. Talagang pati si Senator Bato, sinasabi nila na damay-damay sa ICC, pati si Senator Bongo, pati si VP Sara. Ano ba ang nangyayari? Hindi ko na maintindihan. Akala ko talagang itatayo natin ang soberanya natin at hindi papayagan yung ICC. Pero kung minsan may mga press release na hindi ko maintindihan mula sa DOJ. Ganon din yung nangyari doon sa confidential funds at yung iba't ibang intel funds ng DepEd, ng OVP, tungkol naman kay VP Sara, tapos may inilulunsan pang impeachment complaint. Kaya ang pagdinig ko talagang mas magiging mainit pa yan sa susunod na mga kongreso at mga sesyon nila. Sana wag naman kasi hindi naman ito ang kailangan natin. Maibalik sa presyo ng bigas. Yan naman ang pinag-aabalahan ng Bigas taong na. bayan. At Bigas na naman. nung nabuo yung unit team, yun lang naman ang gusto kong mangyari. Na wala ng bakbakan, highly polarized ang Pilipino, Yes. red, yellow, technicolor. Nung nag-unit team, akala ko talaga buong tiwala ko na wala na tayong pag-uusapan ng politika, puro pag-unlad, pagpakain ng tao, yung edukasyon, tutok na tayo sa lahat na yan. Imbes na yun ang nangyari, mas lalo pang gumulo, may West Philippine Sea pa, may impeachment, may ICC, Bakit may tapos impeachment? lumobo pa yung bigas sa May impeachment ba? Hindi ko tanggap ang mga pangyayari talaga. So, like, May impeachment complaint ba? Parang wala akong naririnig na balita na may nilodge na impeachment complaint. Baka may nabalitaan kayo. Ako wala pa. Hindi pa siya umaabot sa level ko. Partida, mababa na yung ano ko ha. Kumaga sa hierarchy ng impormasyon, wala akong nakukuha sa taas. Ang nakukuha ko sa mainstream media lang kung ano yung bali-balita sa labas. Impeachment. Walang impeachment pero may distab. O yun, sure ako dun. Sure ako dun. And napansin niyo yung mga salita ni Senator Amy, wala siyang kinoment tungkol sa admin. Puro kay Bato, kay
funds at yung iba't ibang intel funds ng DepEd, ng OVP, tungkol naman kay VP Sara, tapos may inilulunsad pang impeachment complaint. Kaya ang pagdinig ko talagang mas magiging mainit pa yan sa susunod na mga kongreso at mga sesyon nila. Sana wag naman kasi hindi naman ito ang kailangan natin, maibalik sa presyo ng bigas. Yan naman ang pinag-aabalahan ng taong bayan. At nung nabuo yung unit team, yun lang naman ang gusto kong mangyari, na wala ng bakbakan, highly polarized ng Pilipino, Yes. red, yellow, technicolor. Nung nag-unit team, akala ko talaga buong tiwala ko na wala na tayong pag-uusapan ng politika, puro pag-unlad, pagpakain ng tao, yung edukasyon, tutok na tayo sa lahat na yan. Imbes na yun ang nangyari, mas lalo pang gumulo, may West Philippine Sea pa, may impeachment, may ICC, Bakit may tapos impeachment? lumago pa Parang yung hindi ko bigas yata sa alam yung 60. impeachment na yan. Hindi ko tanggap ang mga pangyayari Oo. talaga. So, like, ito na, final na, last point, ibabalik ko lamang dun sa PIDEA leaks na napagtanto ko lamang ngayon lang. Hingan lang kita ng reaction kasi 2012 was the administration of Pinoy. So, Aquino yan. So, bakit mo isusuppress kung merong PIDEA document that na sinasangkot na illegal drug user ang isang Marcos during the time of Aquino? What do you make of that? Well, may binabanggit na mga pangalan na lumakad according to Mr. Morales. Pero yung narinig ko lang na naalalaman ko, may lumakad daw sa administrasyon. Hindi ko nga alam at kung paano na damay si Presidente Duterte, nandun naman siya sa Davao habang nandun naman ako sa Ilocos. Sa probinsya kami pareho, pakialam namin dyan. Anong pakialam namin kay Duterte? Anyway, so, Senator Amy, it's always a pleasure to have you on the show kasi parang yung dugo namin nabubuhay sa mga sa mga issue na tinatalakay niyo. Talaga. Wait. Anong pakialam namin kay Digong? Bakit may pagkatanggol kay Digong sa huli? Bakit kailangan ipagtanggol si Digong Kaya nga, doon sa sa ICC? Bakit kailangan sabihin na wala raw silang pakialam nila Digong sa Davao? Saan yung hugot nun? Hindi ko naiintindihan yung hugot. Saan siya galing? Kasi ang tanong, balikan natin yung tanong. Wait. Balikan natin yung tanong. Saan na ba? Okay, play. ang tao, yung edukasyon, tutok na tayo sa lahat na yan. Imbes na yun ang nangyari, mas lalo pang gumulo, may West Philippine Sea pa, may impeachment, may ICC, Bakit may tapos impeachment? lumago pa yung bigas sa 60. Hindi ko tanggap ang mga pangyayari Oo. talaga. So, like, ito na, final na, last point, ibabalik ko lamang dun sa PIDEA leaks na napagtanto ko lamang ngayon lang. Hingan lang kita ng reaction kasi 2012 was the administration of Pinoy. So, Aquino yan. So, bakit mo isusuppress kung merong PIDEA document that na sinasangkot na illegal drug user ang isang Marcos during the time of Aquino? What do you make of that? Well, may binabanggit na mga pangalan na lumakad according to Mr. Morales. Pero yung narinig ko lang na naalalaman ko, may lumakad daw sa administrasyon. Hindi ko nga alam at kung paano na damay si Presidente Duterte, nandun naman siya sa Wait, Senator Amy. Ang gulo. Wait. Bakit nasa kwentuhan si Digong? Hindi naman tungkol kay Digong yung tanong nga. Ang tanong, mga kotsero, eto. Panahon ni Panot Aquino, yung 2012. So, kung merong issue ng pagdodroga si PBBM, sinong pumigil? Dapat nga, dahil panahon nga ni Panot Aquino, gagamitin nila yan laban kay PBBM. Bakit? Kasi nga, senador siya during that time.
Tapos sasabihin niya, hindi ko nga alam kung bakit nadamay si Pangulong Duterte diyan kasi mayor siya ng Davao, ako naman nasa probinsya, etc., etc. Wait, that's not responsive to the question. Ang question is, bakit hindi sa palagay mo, bakit hindi ginamit? May lumakad daw, etc., etc. May lumakad. Okay, so may lumakad. Tapos, paano napasok si Digong? Senator Amy, baka nakakalimutan mo, let me remind you. The reason kung bakit inaakusahan ang kapatid mo na drug addict ay dahil kay Digong. Baka lang nakakalimutan mo, Senator Amy. Yung kapatid mo, inakusahan ni Digong noong 2021 na siya ay cocaine user. Baka na lang nakakalimutan mo. Baka rin nakakalimutan mo, Senator Amy, na si Digong ang nag-involve sa pangalan ng PIDEA dito sa issue na to. Noong January 2024, nagdoon siya sa hakbang ng Maisog na andoon ka sa Davao. Doon niya sinabi, may nakita raw siyang dokumento ng PIDEA. Tapos magtatanong ka, di ko nga alam kung bakit nasabi ito ni Digong, etc., etc. What the F are you thinking? Lokohan to eh. Niloloko mo kami, Senator Amy. Nilulusot mo yung sarili mo. Nilulusot mo yung sarili mo pero hindi ka namin palulusutin. Kasi nilulusot mo pa si Digong eh. Nakakabwisit doon. Nilulusot pa niya si Digong. During this whole interview about PIDEA leaks, meron ba kayong narinig na pinagtanggol niya si PBBM just once? Kahit isang beses lang. Wala. Pero todo tanggol siya kay Digong. Todo tanggol siya kay Sara. Todo tanggol siya kay Bato. Todo tanggol siya kay Bongo. But never in this whole 10 minutes of the interview, never, not once did you hear Senator Amy say, I will categorically state that my brother is not an addict. Pinagtanggol mo pa si Morales. Tinawag mo pang Apo Morales. Huwag mo na rin gamitin yung tatay mo pang boost sa sarili mong pagkatao, sa pag-boost sa sarili mo. No. Don't. You don't deserve it. Panoorin natin yung tungkol kay Sara. Kasi nakahiwalay pala yung kay Sara. Panoorin natin yung sinabi tungkol kay Sara. So, Senator Amy, a couple of months ago, we had you also, and you were talaga in the side of Sara Duterte, no? Nasabi mo nga talaga na dapat talaga, hindi natin, yung si Sara, no? Si VP Sara, kasi talaga naman, kumbaga, she was very instrumental in making your brother also the president. But now, you yourself said, no, na nag-escalate na, lumalala na po. Where do you stand now? What is your current relationship with VP Sara? Nagkakaroon na rin ho ba ng lamat? Kasi the First Lady also has already made a pronouncement na talagang siya, no? Talagang ilag na siya kay VP Sara. Bad shot na daw. Tapos, although your brother, the very, sabi mo, napakabait ng kapatid ko, sabi mo nga si PBBM, sabi niya, talaga, masaya siya na at least meron siyang very supportive wife. Pero, hindi lang sanay daw si Lisa Araneta sa politika. So kayo po, bilang kapatid, senador, kaibigan na matalik rin po ni VP Sara, where does this put you also? Well, ang totoo, kami ni VP Sara, tunay na naiipit sa gitna. Kasi ang kanyang Come on. mga kamag-anak ay panay banat na at talagang bukas na bukas Naiipit. ang pagbibira Naiipit pa kayo niyan? administrasyon. Sa Naiipit pa kayo niyan? Naiipit ka, promise? Naiipit ka, Senator Amy? Parang hindi naman. Parang alam naman namin kung nasaan kayo. Bulahin mo, lelang mo. Naiipit. Ilan mo kami? Obvious naman. Kung anong ginagawa mo, it's so obvious. Seriously, it's so obvious. It's so obvious, nakakairita na nga eh. samantalang siya ay bahagi pa rin ng administrasyon. Kaya maraming nananawagan na siguro mas maganda magbitaw na siya at yung iba naman sinasabi na wag kasi karapatan niya bilang VP. So naiipit rin si Inday, ako naiipit din kasi kung may nag-iintay na
i-denounce ko, ika nga, o alipustahin, o banatan yung kapatid ko, hindi po mangyayari yun. Mahal ko yung kapatid ko. Kaya lang, sa kabila nun, yung mali ay mali, ang tama ay tama. Tiisan po tayo kasi talagang ganyan ang turo ng ama namin. Maintindihan naman siguro niya na kapag kinakailangan, katulad nitong PDEA leaks, dapat ungkatin at alamin kung ano ba talaga ang nangyari. So, hindi mo pa rin sasabihin na hindi adik ang kapatid mo? Alam niyo mga kutsera, ito na yung pagkakataon niya eh. Sinabi na niya eh, mahal ko yung kapatid ko. 'Di ba? Hindi ko siya ikakatwa, mahal ko yung kapatid ko. Alam niyo magandang next phrase doon? Let me take this opportunity na sabihin sa inyong lahat na hindi ho siya naging addict ever. This is the perfect time to do it. Wala po kayong plano or I don't know how you would assess your status bilang mediator. Hindi ba kayo pwedeng pumagitna? Because really, it has polarized our nation, no? At a time when dapat united front tayo against yung mga aggressors, hindi po ba? Yes, that's correct. Siyempre, nag-e-effort po tayo, pero lumalala nga eh. Tapos, ang sagwa nga, dahil yung Mindanao, alam po ninyo, talagang tuwan-tuwa ako, isipin nyo, solid North and solid South. Talagang buong-buo na ang Pilipinas. Wala nang gagawin, kundi asikasuhin ang problema ng tao. Balik tayo sa bigas, bigas pa more at kapayapaan. Imbes na yan ang nangyari, nagkahidwaan, at tuwing pupunta ako sa Mindanao, ang teritoryo ng Duterte, may damdam talaga sa Marcos at nagtatampo talaga sa administrasyon. Nakita natin, nabanggit ninyo yung approval rating, mabigat ang approval rating sa Mindanao. Talagang ramdam na ramdam mo pag umikot ka. Ayun. Doon pala yung ano. Nasa ibang parte pala. Anyway, ayun. Tatampo daw ang Mindanao. Really? The Dutertes represent the whole of Mindanao? Seriously? Nakakatawa nga yung mga survey. Di ba pinakita ko na sa inyo yan? Nakakatawa yung mga survey. Mas marami silang kinukuhang sample sa Mindanao. Hindi ko alam kung bakit. Pero kasi di ba may formula yan eh. May formula yung sa survey na kung gaano karami lang ang kukunin mo sa isang lugar. Yung representative sample lang. So, may computation yan. So, halimbawa, kung meron kang 1 million na population, kukumpute mo yung 1 million na population, tapos may kukunin ka doon na saktong number lang. Sapat lang para maging representative of the whole of Mindanao. Kaya nakakatawa yung surveys eh. Iniisip ko minsan, teka, saan kaya sila kumukuha ng sample? Kasi kung konti lang naman, kung 700 something lang naman, 700, tapos pwede mo i-manipulate yun. Bakit? Paano mo pala gagawin? Punta ka Davao City. Doon ka lang kumuha ng sample. 700 people in Davao City. O di doon pa lang, slanted na agad. Yung survey mo. Doon pa lang, slanted na agad. Davao City ka lang eh. Halimbawa lang yun. Hindi ko sinasabi yun ang ginagawa ng survey. But that is one way you can manipulate the results of the survey. Punta ka Davao City, doon ka lang magpa-survey. 700 people. O di slanted na agad yung ano. Kasi hindi naka-spread out sa buong Mindanao. Kaya nga nagtataka ako sa mga survey eh. Sa lahat ng survey, sa lahat ng region, bumagsak si Sara. Sa Mindanao lang siya nag-98%. Seriously? Mindanao lang? Ganun ba ka-detached ang Mindanao sa Pilipinas na hindi lang naririnig ang mga balita tungkol kay Sara? Seriously? Doon niniwala. Mindanao? Buong Mindanao? Galit? It's impossible. It's impossible. So ako, I mean, again, hindi ko sinasabi na biased yung mga survey companies, but nakakagulat lang na sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas, Mindanao lang ang namumukod tangi na pabor kay Sara. Bumagsak sa lahat, double digits pa sa iba, si VP Sara. Tapos sa Mindanao, -1%.
or 2% lang yata. Baka kasi, alam nyo mga kotsero, kung pumupunta siguro ng Mindanao to si Senator Amy, pinupuntahan niya yung mga lugar kung saan siya dinadala ni Sara. Baka yun lang yun. But for me, alam nyo, what made this interview very... Hindi nga kasalanan ng mga ano eh. I think si Senator Amy was given ample opportunity to defend President Bongbong Marcos. Binigyan siya ng sapat na pagkakataon para ipagtanggol niya si PBBM. Ilang beses nagtanong. Si Ali Soto yun, di ba? Ilang beses nagtanong si Ali Soto. Paano kung, di ba panahon naman to ni Panut Aquino? Ba't kaya hindi niya tinake advantage? Di ba? Maniniwala ka ba na ganito authentic yung document? Hanggang dun sa huli. Binigyan siya ng pagkakataon na magsalita para ipagtanggol si PBBM. Wala siyang ginawa. Hindi niya kinagat. Sino pinagtanggol niya? Si Digong. Hindi ko nga alam ba't nadamay kami ni Duterte dyan eh. Si Duterte nasa Mindanao. Ako nasa Ilocos, governor. Pagkakataon mo na yun eh. Siningit mo pa rin si Digong. Si Digong pa rin kaya hindi ka naiipit sa gitna, Senator Amy. Huwag mong sabihin na iipit ka sa gitna. Hindi ka naiipit sa gitna. You know exactly where you stand. And that is not with your brother. Alam nyo mga kotsero, na kung papanoorin nyo ng buo, medyo mahaba to eh, 31 minutes to eh. Pero kung papanoorin nyo yung buo, natanong pa siya tungkol sa sinabi ni Lisa Marcos. Tinanong siya. Ang sabi, nabanggit daw ni First Lady Lisa Marcos na hindi siya umaattend ng mga Sunday lunch, etc. At sinabi rin daw na outlaw lang naman daw siya doon, so wala raw siyang karapatan pigilan si Senator Amy para pumunta. Ano yung sinabi ni Senator Amy? Panoorin niyo yung video. The video will show na nagsasabi ako ng totoo. Ano yung sinabi ni Senator Amy? Hindi niya kasi ako komportable. Hindi raw siya komportable. Hindi, nakakakotsero. That is proof enough. That is proof enough na hindi na siya nakatayo sa pamilya niya. Doon na siya nakatayo sa gitna ng mga Duterte. Doon na siya nakatayo. Sa gitna ni Digong, sa gitna ni Sara, ayun, si Amy nasa gitna. Amy Traidor. Yun na yung last. Yan na yung bago kong tawag kay Senator Amy. Amy Traidor. Panoorin niyo yung video. Nasa Net25 na YouTube channel. ASPN yung pangalan nung Yung ASPN yung title nung show. 30 minutes, 35 minutes yung video. Sinabi niya doon sa bandang huli. Sa bandang huli na yung sinabi. Sinabi niya yun. Hindi na siya komportable. Tangya, ako nga, kahit meron kami mga reunion tapos meron ng kasamaan ng loob doon, pupunta pa rin ako. Bakit? Pamilya ko yun eh. Sorry. Awkward kung awkward. La akong pake. Pamilya ko to. Akin to. Ganon. Lang pake. Bahala kayo sa buhay nyo. Pupunta ako dyan. Pamilya ko to eh. Kasi hodang, kayo ang ma-awkward sa akin. Ako lang naman yun. Ako yun. Kayo ang ma-awkward sa akin. Hindi ako ma-awkward sa inyo. I'm a member of this family. Ganon. So, again, mga kotsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?